Magandang umaga po sa ating lahat. Unang araw ng ating Misa de Gallo. Palakpakan natin ang Panginoon. Napakaganda po ng ating mga pagbasa ngayon. May tinutukoy po ito para sa ating buhay Kristiyano. Sa unang pagbasa, magandang tignan ang konteksto ng aklat ng Propeta Isaías. Alam po natin na ito'y tatlong parte. Yung unang parte ay panahon bago sila itapon sa Babylonia. Yung ikalawang parte ay nung sila'y nandun na sa Babylonia, naparusahan ng Panginoon at nagdurusa doon. Yung ikatlong bahagi o ikatlong parte, yung sila po ay nakalaya na at nakauwi sa kanilang tunay na tahanan, ang Jerusalem. Alam nyo, itong ebanghelyo natin, yung unang pagbasa po natin ngayon, ay halo po dun sa ikatlong bahagi, ikatlong parte. At alam nyo, nung panahong yon, ang mga Israelita nagsisimulang itayo yung templo, at sa kanilang pagtatayo ng templo, uhaw na uhaw sila sa pagsamba. At nung sila'y sumasamba, may mga dayuhan din na nakasama sila, itong mga Israelita, na alam naman nilang hindi mga mananampalataya, pero sumasama sa kanilang pagdalangin at pag-aalay sa Diyos. Kaya nandun yung malaking tanong, pwede ba silang isama itong mga dayuhang ito? Ang sabi ng propeta mula sa Diyos, dahil sila ay mga sumasamba sa Diyos at walang ine-etchepwera ang Diyos, huwag silang pigilan. Dapat lahat kasama. Kumbaga, walang pinipili ang Diyos. Magandang isipin sa pakikipag-ugnayan natin sa bawat isa, ito yung magandang hamon ng paghahanda sa araw ng Pasko. Yung bang dapat ang disposisyon natin ay pagkakaisa. Dapat pagbubuo ng pakikipag-ugnayan sa pamilya at sa pamayanan, pati na rin po sa ating bayan. Sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin ang pagpapatotoo ni Juan Bautista. Dito pa lang kitang-kita na maraming nagbalik loob sa Diyos. At wala siyang pinigilan. Lahat ng pumunta sa Ilog Jordan, ay kanyang tinanggap. At sinabi nga ni Jesus sa ating ebanghelyo, eto si Juan Bautista, nagsilbing tanglaw, pero tanglaw na tagaturo sa Mesiyas. Kumbagay, sandaling liwanag lang siya, pero ang buong liwanag ay walang iba kundi si Kristo. Paano ka magiging katulad ni Juan Bautista, mumunting tanglaw sa iyong tahanan, saan man ka naroon, para maging instrumento ng pakikiisa, pagkakaisa, pagbubuklod, para mabuo ang pamilya at pamayanan. Alam nyo, sa ating pagpasok sa panahon ng Adbyento, ay nakikita po natin itong ating Advent rite, hindi ba? Kahapon lang ako, sinindihan na yung rosas na kandila. Parang isang kandila na lang ang sisindihan, ika-4 na linggo ng Adbyento, Parang buo na, yung ating tinatawag na 4 na linggong paghahanda sa araw ng Pasko. Nais kong ibaling ang inyong pansin sa 4 na uri ng kandila na pwede nating sindihan para mapalalim ang pakikipag-ugnayan. Yung una po ay yung kandila ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Di ba? Sa ating mga tahanan, meron po tayong mga altar. Maliit man yan, malaki. Yung ibang mga malalaking bahay, may kapilya pa. Sigurado ako merong kandila doon. Kapag nais natin magdasal, magsisindi tayo ng kandila. At siguro ito yung magandang tingnan. Ang unang pakikipag-ugnayan ay sa Diyos.
Pag sinindihan natin ito, ating pinapaningas, pinapaalab ang ating pakikipag-ugnayan sa poong may kapal. Ngayon lamang po, no? May nakasindi ng kandila sa ating altar, di ba? No? Kita nyo, 7 kandila yan. At sinasabi diyan na tayo nagdiriwang ng misa, ang pinakamataas na uri ng panalangin. Itong mga simbang gabi, sinisindahan natin ang kandila ng panalangin. Dahil alam nating kung wala ang Diyos sa ating buhay, baliwala ang lahat. Yung ikalawang kandila ay yung kandila ng pakikipag-ugnayan o pakikipagrelasyon sa bawat isa. Sigurado ako, no, next year, pagdating na naman ng February 14, yung ibang mga magde-date, merong tinatawag na candlelight dinner. Di ba? No? Pero kahit sa ano naman pagtitipon, pag halimbawa gabi, minsan nga pag-araw, makikita nyo sa mga table, may mga kandilang nakasindi. Kasi sabi nga nila, pag may candlelight dinner, pinag-aalab mo yung pagmamahal mo sa iyong ka-table. Magandang sindihan ito, no? Yung kandila ng pakikipag-ugnayan, no? Sa ating mga mahal sa buhay. Baka meron dyan, no? Na ngayong darating na Pasko, hindi pa natin binabati, hindi pa natin kinakausap, no? Hindi pa natin pinapatawad. Sindihan niyo yung kandilang yan, no? Pag-alabin muli, pagpapanibaguhin muli ang pakikipag-ugnayan sa bawat miyembro ng pamilya. Yung ikatlong kandila yung parang kandila ng mga prayer rally. Alam niyo ba yan? No? Diba pag may mga advocacy tayo, isindi tayo ng kandila, magpuprosesyon, no? O magrarally tayo, yung mga prayer for peace, ika nga. Alam niyo yan, no? Sanay tayo dyan mga Pilipino. At siguro ito yung maganda, no? Ito yung kandila ng parang pakikiramay din sa mga tao na alam nating nagdurusa, na nahihirapan dala ng mga hira, mga nahihirapan dahil sila yung mga refugee halimbawa. Sabi nga, may mga tao din na pagkatapos ng mga nagdaang mga bagyo, hanggang ngayon hindi pa nakakabangon. Sindihan natin tong kandilang ito. Siguro magkawang gawa tayo. Tumulong tayo sa kapwa. Sabi nga, ang araw ng Pasko ay panahon ng pagbibigay. Pwede natin isipin ang ating sarili, pero isipin natin ang mga hikahos, ang mga dukha, ang mga naghihirap. Yung ika-4 na kandila, yan sinisindihan nyo, lalo na pag November 1 o November 2. Di ba nagtitiri kayo ng kandila? No, pag inaalala niyo inyong mahal sa buhay, pag dumadalo kayo sa sementeryo o sa oswaryo, sindirhan niyo rin yung kandilang yan. No, marami na rin tayong mga mahal sa buhay, mga kaibigan na pumanaw. Siguro ito yung magandang tignan na habang pinagdadasal natin sila, humihingi tayo ng dasal sa kanila, pagdasal din natin yung ating sarili. Nasindihan natin ang kandila na nandun yung paghahangad na darating yung araw, tayo ay makakapiling din natin ang Diyos, ang mga banal, ang mahal na Birheng Maria, ang mga yumao nating mga mahal sa buhay at kapatid. Mithiin natin ang buhay na walang hanggan. Di ba yan naman ang ating paglalakbay, darating ang araw, no? Ang mundong ibabaw, yan ay panandalian lamang. Darating ang araw, ang ating biyahe ay matatapos sa kaharian ng Diyos. 4 na kandilang dapat sindihan. Parang si Juan Bautista, di ba? Nagsilbing tanglaw. Sana maging tanglaw kayo ngayong darating ng Pasko, no? Una, yung ningas ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Yung ikalawa, pakikipag-ugnayan natin sa bawat miyembro ng ating pamilya. Yung ikatlo,
sa mga hikahos. At yung ikaapat, sa ating mga yumao na nagpapaalala sa atin na ang ating buhay Kristiyano, ay patungo sa buhay Diyos, ang puspos na buhay sa kaharian ng ating Ama sa langit. Amen.